Kayo lang ba? Akala niyo matatalo niyo ako? Sige, subukan niya. Niyan, pakawalan mo ako. Paano mo nagawa sa akin yan? Tapos na. Mas tahimik na ngayon. Mommy, May zero sa ulong lalaking to. Malapit ka nang mamatay. Anak ni Noyan? Sinasabi mo bang mamamatay ako? Asensya na po. Ang totoo, nakikita ng anak ko ang kamatayan. Kung anong numero ang nasa ulo, yon ang bilang ng araw na mabubuhay. At ang numero sa ulo mo ay 0. Baliw ka ba? Nakakainis. Mommy, may zero din sa ulong eto na to. May zero din sa ulong eto na to. Ano? Bakit lahat ng tao may zero sa ulo? Yan, sigurado ka bang di ka nagkamali? Sigurado ako. Paano nangyari to? Mangyayari ba ang isang aksidente sa eroplanong to? Bata, paalis na ang eroplano. Hindi ka pwedeng tumayo. Bilisan mo, umupo ka na. Tutulungan kitang ikabit ang seatbelt mo. Magkakaroon ng aksidente ang eroplanong to. Hindi to pwedeng lumipad. Ano? Ma'am, sinasabi mong magkakaroon ng aksidente ang eroplanong to. May basehan ba yan? Ang anak ko ay isang napaka-espesyal na bata. Kaya niyang Mommy, anong nangyari? ayos lang. Nakikita niya ang oras ng kamatayan. Akala mo ba gumagawa kang pelikula? Totoo po, ang mga numerong nakikita ng anak ko ay ang natitira ninyong oras ng buhay. At nakita niya kanina na 0 ang nasa ulo ninyong lahat. Ibig sabihin nito, tiyak na magkakaroon ng aksidente ang eroplanong ito. Walang makakaligtas. Hahaha, talaga namang, iba-iba ang tao sa mundo. Kalokohan lang yan, di ba? Sino ba ang maniniwala sa ganyang kalokohan? Ngetiyo, tia. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin, ha? Hindi po ako nagsisinungaling. Bata, kung magsasabi ka pa ng kung ano-ano, bubugbugin kita. Hindi po ako bata. Nakita ko po, 0 po ang nasa ulo ninyong lahat. Ma'am, paalis na po ang eroplano. Pakiusap, umupo na po kayo kasama ang inyong anak. Hindi. Ang eroplanong ito ay hindi pwedeng lumipad. Kung hindi mamamatay tayong lahat. Tapos na ba? Umalis ka na, ma'am. Pakiusap, huwag po kayong magpakalat ng takot. Sa pampublikong lugar, nakakaabala na po kayo. Sa aming pang-araw-araw na trabaho. Niligtas ko kayo. Hindi ko kayang tingnan. Ang napakaraming buhay ninyo na mala sa harap ko. Anong nangyari? Kapitan, sabi po ng babaeng ito, magkakaroon daw ng aksidente. Ang eroplano natin. At dapat daw po tayong lahat. Bumaba kasama niya. Ma'am, kumalma po kayo. Regular po ang pag-inspeksyon. Sa eoplano namin, wala po itong problema. May basehan po ba kayo sa sinasabi ninyong magkakaaksidente ang eroplano? Ang beshan ay ang numero sa ulo mo. Na 0 tulad ng sa kanila. Ibig sabihin, mamamatay kayong lahat ngayon. Hoy, bata, bakit puro ka kasinungalingan? Sa murang edad, tinuruan ka ba ng nanay mo niyan? Sabi po ni Mommy, ang mga batang hindi tapat ay hindi mabuting bata. Kapitan, maniwala po kayo sa akin. Hindi po nagsisinungaling ang anak ko. Hindi po talaga pwedeng lumipad ang eroplanong ito. Kayo, naniniwala ba talaga kayo sa sinasabi ng babaeng ito? Baliw lang yan. Huwag mong marahin ang mommy ko. Ma'am, pakiusap, makipagtulungan ka sa amin. Kung hindi ka pa rin makikipagtulungan sa amin, baka wala na akong magawa kundi palabasin ka sa eoplano. Miss, pakiusap. Makipagtulungan ka sa aming trabaho. Bitawan niyo ang mommy ko. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo kami. Bitawan niyo ang mommy ko. Yan. Ayos ka lang ba, bata? Daddy. Mommy, sa wakas nakita ko na si Daddy. Hindi, bata. Nagkamali ka ng tao. Hindi ako ang daddy mo. Ikaw at ang daddy sa panaginip ko ay magkamukhang magkamukha. Daddy, miss na miss ka niyan. Anak, hindi siya ang daddy mo. Pero mommy, magkamukhang magkamukha talaga sila. Ang daddy sa panaginip ko. Kung mag-reunion kayo, pwede bang sa labas na lang ang eroplano? Lilipad pa ba tayo o hindi na? Gaano katagal na nating inaaksaya ang oras ng lahat? Nga, bumaba na kayo. Kung hindi titigil ang eroplanong to ngayon, hindi ako alis. Hoy, ikaw, babae. Gusto mo bang masaktan? Nagmamadali akong mag-business trip. Kung maantala ang trabaho ko, kaya mo bang panagutan? Mas mahalaga ba ang trabaho kaysa sa buhay? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung di ako magtatrabaho, bibigyan mo ba ako ng sweldo? Kung ayaw mong lumipad, bumaba ka na. Bumaba ka. Bitawan mo ako. Tigil, bitawan niyo sila.
Naniniwala ako sa sinasabi nila. Sasama ako sa kanila sa pagbaba ng eroplano. Sir, sigurado po kayo? Sasama kayo sa kanila sa pagbaba ng eroplano. Sigurado ako. Daddy, nawala na ang zero sa ulo mo. Yehey! Hindi na mamamatay si Dad. Ay naku! Sa mundong ito, may naniniwala pa pala sa mga baliw. Nakakatawa talaga. Ha. Maniniwala man kayo o hindi. Ako, naniniwala ako. Kapitan, iminumungkahi kong ipatigil ang flight na ito. Suraing mabuti ang posibleng depekto. Paumanhin, sir. Hindi ko pwedeng ipatigil ang buong eroplano. Dahil lang sa mga pahayag na walang sapat na ebidensya. Kapitan, nagkakamali ka. Kung hindi lumipad ang eroplano ng isang beses, ano pa ang magagawa? Buhay itong daan-daang tao. Pwe, tigilan mo ang pagpapanggap. Anong nangyayari sa airline nyo? Hindi nyo masolusyonan ang maliit na bagay na yan? Ibalik ang ticket. Ibalik ang ticket. Umalis ka. Ibalik ang ticket. Ginang, pinapakiusapan kitang bumaba na sa eroplano ngayon. Kung hindi, tatawagin ko ang mga tauhan ng airport para iproseso ka ayon sa batas. Hindi ako alis. Hindi ko kayang panoorin. Ang napakaraming taong mamatay. Dalhin siya. Maniniwala ba kayo sa akin kahit minsan? Kapitan, huwag kang lumipad. Mommy, ang sama ng mga taongon. Ayoko na silang tulungan kailanman. Yan, ang buhay. Ay napakahalaga. Sa susunod na makakita kang numero, kailangan mo pa ring sabihin kay mommy. Okay? Psych po. Daddy, saan ka pupunta? Hindi ba ihahatid mo kami? Pawi? Yan, hindi talaga siya ang daddy mo. Hindi ang kilala ni mommy ang taong yan. Siya po. Siya po talaga. Ayos lang, ihahatid ko kayo pawi. Hindi na kailangan ng ganoong abala. Yehey! Uwi na kami kasama si Daddy. Ginawa ko na ang lahat. Sana may mangyaring himala. Sa wakas, makakatulog na rin ako ng mahimbing. Hindi ko alam kung saan galing ang baliw na babaeng yan. Saang mental hospital. Siya tumakas. Ayos naman ang eroplanong to, di ba? Gusto lang tayong lokohin para bumaba ang eroplano. Kung bumaba tayo, masasayang lang ang tiket natin. May isa pang tanga na sumama sa pagbaba. Nakakatawa talaga. Hindi ba? May naniniwala pa sa mga kalokohang yan. Sa wakas, makakatulog na rin ako. Kapitan, ang sinabi ng batang babae kanina, parang totoo. Kinakabahan tuloy ako. Nag-aalala ko na baka may mangyari. Maldita. Ano naman ang mangyayari? Kapitan, basag ang windshield. Anong gagawin natin? Tower. Ito ang Haicheng 6,332. Basag ang aming windshield. Humihingi kami ng pahintulot na bumalik. Natanggap, Tower. Pakikumbirma. Tower. Huwag kayong magpanik. Anong nangyayari? Isuot ang seatbelt. Basag ang windshield ko. Humihingi ako ng pahintulot na bumalik. Mga Ginoo at Ginang, ang eroplanong 6,332 kanina, biglang bumagsak. Bilang mga nakaligtas, kailangan ninyong sumailalim sa aming investigasyon. Ano? Pirmahan nyo lang dito, at pwede na kayong umalis kasama ang bata. Kung may bagong development, muli kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Salamat sa inyong pagod. Tara na. MR Chen, mas mabuting huwag kang umalis ng Haicheng sa ngayon. Kung may bagong lead, makikipag-ugnayan kami sa iyo anumang oras. Sige, mag-ingat po kayo. Nagkataon lang ba ito? O mayroon talagang death countdown? Masamang balita, President Chen, nawawala si Lola Lee. Ano? Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi nyo man lang mabantayan ang isang matanda. Jiang Yaoning. Saan ka na naman naglalandi? Ayaw mong mag-blind date. Hindi mo pa sinasagot ang tawag. Tita! Manahimik ka. Isang anak sa labas. Makikipag ka mag-anak sa akin. Ay, yan. Huwag kang matako. Pwede mo bang tulungan si mommy? Naitapon ng basura? Dahan-dahan. Jiang Lex, paano mo nagawang kausapin ang anak ko ng ganyan? Binibigyan ba kita ng karapatan? Naglakas loob kang saktan ako. Kung pasaway ang kapatid, anong masama kung sampalin ng ate? Ete kong mahal. Mag-enjoy ka ng husto sa gigolo na hinanap ng kapatid mo para sa'yo. Pagkatapos ng gabing ito, sisiyain ko ang reputasyon mo. Nasaan na siya? Habulin nyo agad. Huwag nyo siyang hayaang makatakas. Sino ka? Huwag kang matakot. Pananagutan kita.
Kung hindi mo lang ako sinadyang lagyan ng gamot noon, at naging ina ng walang asawa, paano masisira ang reputasyon ko? At paano ako mapapaalis sa pamilyang Jiang? Ano ang kinalaman ko diyan? Ikaw ang nagkamali ng pinasok na kwarto. Hindi ko nga alam kung sinong basagulero ang kinasama mo sa kama. Ikaw, Matandang hukluban, hindi ka ba kumitingin sa dinadaanan mo? Lola! Amoy pulubi. Gusto mo ng tubig at pagkain. Di ba? Linisin mo ang sapatos ko. At baka pagbigyan kitang bigyan ng tubig. Jiang Lex! Bakit ang lakas ng boses mo? Hindi ako bingi. Saka, kahit palinisin na matandang yan ang sapatos ko, kadiri pa rin. Linisin ko, linisin ko. Lola! Ang paglilinis ng sapatos ay ginagamitan ng kamay. Lola, masamang babay siya. Huwag na lang natin siyang pansinin. Niyan, may tubig. Para sa'yo. Tubig. Lola, dahan-dahan lang po sa pag-inom. Huwag po kayong magmadali. Masarap. Mami, kawawa naman si Lola. Tulungan natin siya. Sarge, Xiao Zhao Zhao. Lola, hindi po ako si Tilsuho. Ako po si Nian. Niyan. Mabait ka talagang bata. Katulad ka ni Zhao Zhao noong bata pa siya. Magkamukha kayo. Ikaw ang magiging apo kong babae. nakaalis lang ang asawa ko. Tapos biglang may lola na naman. Lola ako po. May Alzheimer's pala siya. Jay ang Yauning. Simula nang umalis ka sa pamilyang Jiang, lalo ka lang bumababa sa buhay. Isang mahandang pulubi at isang batang pulubi. Talagang bagay na bagay kayo. Ano? Mommy, ako po ba ay pabigat? Ako po ba ay batang pulubi? Siyempre hindi nak. Ikaw ang mahalaga kay mommy. AMEA. Paglaki mo, magiging katulad ka ng nanay mo, na mambobola ng matatandang lalaki para maging mahalaga. Ji ang Yauning, paano mo nagawa akong saktan? Lalabanan kita. Sabihin mo sa nanay mong kabit. Kung nagmamadali siyang pabalikin ako, para sa arranged marriage at dowry, mas mabilis kung siya na lang ang magpakasal. At saka, kung sa susunod, magsasalita ka pang masama sa harap ni Nian. Naalala ko, ang pinakapaborito mo ay ang buhok mo. Hindi ko alam kung kapag sinindihan. Maganda pa rin ba ito? Ji ang Yauning, huwag kang maging walang utang na loob. Sa tulad mong, matandang babae na may ana, ang magustuhan ka ni President Wang, ay swerte mo na. Ulitin mo yan. Baliw ka. Sasabihin ko kay Daddy, hindi ka niya palalampasin. Lola, nabigyan ko na po ang apo ninyo. Natawagan na. Siya ngayon. Dapat nasa daan na siya. Lola. Lola, ayos lang po ba kayo? May sugat po ba kayo? Sino ka? Hindi kita kilala. Lola. Daddy, Nian, bakit ka nandito? Nagkita ulit tayo. Ikaw pala ang sinasabi ni Lola Lee, na apo niyang, mahilig maglarong games. Kayo pala ang nagligtas sa lola ko. Maliit na bagay lang. Tulong lang. Paano naging maliit na bagay yan? Ang lola ko ang pinakamahalagang tao sa akin. Kahit ano paman, kailangan ko kayong pasalamatan ng maayos. Sige, ikaw na ang magbayad ng hapunan na to. Bilang pasasalamat. Lola Lee, siguro gutom na kayo nitong mga nakaraang araw. Dahan-dahan lang po. Lola, dahan-dahan po kayo. Sabi ko ayoko ng blind date. Matagal nang patay ang nanay ko. Kaya huwag mo na siyang gamitin para takutin ako. Patay nga ang nanay mo, pero nandyan pa ang abo niya. Kung hindi ka susunod sa akin, ngayon na, ikakalat ko ang abo niya. Maglakas loob ka. Tingnan natin kung maglakas loob ako. Ikaw. Kinasal na ako. Kaya hindi ako magpapakasal sa iba. Kalimutan mo na yan. Saan ako? Saan ako hahanap ng asawa? Miss Jiang. Gusto mo bang isalang-alang? Napakasalan ako? Palaging inirekomenda ng doktor na magsimula ako ng pamilya ng maaga. Ang pamumuhay ni Lola sa isang matatag na kapaligiran ay makabubuti sa kanyang kondisyon. Dahil kailangan mo rin ng mapapangasawa. Bakit hindi tayo magpakasal sa ilalim ng kasunduan at mamuhay ng magkasama? Kapag nakahanap tayo ng taong gusto natin, maghihiwalay tayo. Wow, maganda ang bahay na to. Sakto, yung maliit kong bahay. Hindi ka siya ang pamilya natin. Ay, bakit hindi? Natin rentahan tong bahay na to? Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung magkano ang renta dito? Libre. Paano mangyayari yan? Ibig sabihin ba tong bahay na to ay may multo? Ano ba inisip mo? Nabibili ko na tong bahay na to. Ang titulong lupa na to
Bakit pangalan ko? Ang kasal, nagmamadali. Hindi ako nakapaghanda. Pero, ito ang pinakamalapit na bahay. Sa kindergarten ni Nian Yan. Nakakuha ang asawa ng libre, binigyan pang bahay, at ibinigay ang ATM card. Ang gwapo pa. Kahit medyo hindi maasahan ang trabaho niya, at hindi mayaman ang pamilya niya, pero tama ang pananaw niya at masipag. Alagang may potensyal. Chen Mojo. Kahit medyo padalos-dalos ang kasal natin, hindi ko pinagsisisihan na pinakasalan kita. Hindi ko pinagsisisihan na pinakasalan kita. Ang mahirap nating buhay ngayon, ang samantala lang yan. Magpupursige ako para sa pamilya natin, para kumitang pera. Anong mahirap na buhay? Kaya mo yan. Anak, kung hindi mo maintindihan ang klase, okay lang. Pero sa tanghalian, siguraduhin mong kumain ka ng marami. Binayaran ni Mommy ang pagkain mo. Mommy, ako ang number 1 sa class. Huwag mo akong malitin. Nahenyo ko. Sige, pasok na. Ngayon, may cultural show. Sa kindergarten natin. Tandaan mong pumunta ng maagang ngayong hapon, ha? Sag. Sige na, pumunta ka na. Bye, Mommy. Paalam. President Chen, yung kindergarten na pinondohan nyo kamakailan, para pasalamatan kayo, nag-organize ng cultural show, na yung hapon po. Gusto nyo po bang dumalo? Mamaya na lang. Saji po, isa pa, ang 500 bilyong dividend para sa quarter na ito, na deposit na sa account nyo. Paki-check na lang po. AMM, tatanungin ko muna ang asawa ko. Asawa? Kailan kayo nagpakasal? Bagong project lang. Pwede na tayo mag-extra ulam ngayong gabi. Bakit siya nandito? Miss Jiang, sa pagkakataong ito, ang game poster na dinisenyo nyo, napakasaya ang aming president. Natanggap nyo na po ba ang down payment? Natanggap ko na. Basta satisfied kayo, sapat na. Sige po, ingat po. Isa, 10,000,000. 500 bilyon. Scam to, sigurado. Mga buwisit na scammer to. Ang lumang diskarte nila. Kung may 500 bilyon ako, ano pang trabaho ang gagawin ko? Hello, Mommy ni Nyan Yan. Si Nyan Yan po sa kindergarten. Nakipag-away sa ibang bata. Ano? Papunta na ako. Bakit ka nagmamadali? Anong nangyari? Umalis ka. Yan, ayos ka lang ba? Mommy, sa wakas dumating ka na. Mommy, masakit po. Ayos lang, ayos lang. Ikaw pala ang nanay ng cute na yan. Pareho kayong mukhang pulubi. Hoy, ikaw. Sino ka para? Sinasaktan mo ako. Sinasaktan mo ang anak ko. Hindi ba dapat? Miss Jayang Yauning, bakit ka basta na lang nananakit nang hindi mo alam ang buong kwento? Ito ay eskwelahan, hindi peleng. Kaya pala ang anak mo, mahilig mang api ng kaklase. Ikaw na nanay ang nagturo niyan. Walang pinag-aralan. Ang cute na yan. Ang bastos. Kung tatawagin mo pa siyang cute na yan, maniwala ka, babasagin ko ang ipin mo. Subukan mo. Yan, huwag kang matakot. Sabihin mo kay Mommy, anong nangyari? Si Wakay po ang unang naghubad ng damit ko. At sinabi pa po niya, na isa akong cute na walang daddy. Kaya po ako lumaban. Okay lang. Mommy, ayoko pong maging dwarf. Gusto ko pong maging Snow White. Bilisan mo, hubarin mo ang damit. Ang cute na yan. Lalaki ka. At mali ang manakit ng tao. Kailangan mong humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Bakit? Bata pa ang anak ko. Anak, kung gusto mong maging prinsesa ka. Anong gusto mo? Kukunin ni Mommy para sa'yo, okay? Alagaan naman kung anong ina. Siyang anak. Hindi ka hingi ng tawad, di ba? Jiang Yauning, sinasabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng gulo. Ang teacher ang makakapagpatunay. Ang anak mo, ang unang nanakit sa anak ko. Kung may hihingi ng tawad, ang cute na yan. Ang hihingi ng tawad sa anak ko. Tama. Ang anak mo ang unang, nanakit sa bata. Kilala ko ang anak ko. Imposibleng siya ang unang manakit. Yan, kung mayroong manira o mang-api sa atin. Ano ang gagawin natin? Labanan at gantihan. Mommy, sinaktan niya ako. Ang galing ng babi ko. Sweetie, naglakas loob kang itulak ang anak ko. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang anak mo, ako ang gagawa para sa'yo. Honey, bakit ngayon ka lang? Halos sapihin na kami ng anak mo. Tingnan mo. Teacher Wang, binibigyan kita ng napakaraming pera taon-taon, at pinapanood mo lang, naapihin ang asawa't anak ko. Pasensya na. President Wu. Nanay ni Nyan Yan, inaapi ng anak mo ang kaklase niya sa eskwelahan. Hindi ka pa ba magmamadali, Humingi ng tawad sa asawa at anak ni President Wu.
Paano kung hindi ako humingi ng tawad? Kung hindi ka humingi ng tawad, ang eskwelahan ay mapipilitang paalisin ang ilang mga batang pasaway. Anong karapatan mong paalisin kami? Dahil ako ang pinakamalaking shareholder. Ang kindergarten na ito. Bibilang ako ng 3. Agad-agad. Dalhin mo ang iyong sweetie. At lumuhod ka para humingi ng tawad sa asawa't anak ko. Subukan mo lang siyang galawin. Daddy, bakit ang tagal mo? Okay lang, nandito na sa daddy. Anong nangyari? Siwa kayang humilang damit ko. Sinabi pa niya na ako ay bata na walang daddy. Pinukpok pa ako at si mommy. Daddy, masakit ang kamay ko. Gusto mo bang mamatay? Asawa ko. Kasuhan kita hanggang sa maubos ang pera mo. Gusto mo bang magkasuhan? Sige, haharapin kita hanggang sa huli. Vice President Lin, bakit ikaw pa ang pumunta dito? Hindi ba gusto mong maubos ang pera ko? Baka wala ka ng pagkakataon para diyan. Ito ang aming president ng Chenxing Group, President Chen. President Chen pala. Tama ba ang dinig ko? Ang batang ito. Nagsaliksik ako. Galing siya sa single-parent family. Ang mga bata na galing sa single-parent family. Dapat ba silang basta-basta pinag-abuso? Grabe naman ito. Nagkamali tayo ng target. Misunderstanding lang po. Misunderstanding lang. Hoy, anak. Ano ba ang laging sinasabi ko sa'yo? Halika na, mag-sorry ka sa kanya. Hindi ako magsosorry. Sabi ni Mome, dito sa kindergarten. Gagawin ko ang gusto ko. Isang maliit na cute na walang nagmamay-ari lang. Bakit ka nakikipag-agawan sa akin? Ikaw nakite na bata. Dapat kang mamatay. Bakit mo siya sinasaktan? Tigilan mo yan. Maaga o huli. Ipapahamak niyo kaming mag-ina. President Chen. Pasensya na po. Hindi pa po naiintindihan ng bata. Humihingi na po ako ng tawad sa inyo. Pasensya na po, binibini. Pasensya na po, pasensya na po. Hindi ba gusto mong paluhurin ako? Bakit ikaw na lang ang humihingi ng tawad? Hindi po, hindi po. President Chen, napakabuti niyo po. Patawarin niyo na po ang pamilya namin. Honey, kanina hindi lang niya. Pinapaluha ang anak natin para humingi ng tawad. Gusto pa niyang paalisin siya. Siya ang asawa ng si. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Humungi ka ng tawad sa ginang. Pisensya na po. Hindi ko marinig Ikaw na cute na bata. Huwag kang masyadong sumobra. Hobby, tingnan mo sinisigawan niya ako. Maaga o huli, mapapahamak ako dahil sa'yo. Patawad, ginang. Sige, dahil taos puso kayo. Humihinging tawad, pagpapatawarin ko kayo. Pero ang bayad sa gamot ng anak ko, bayad sa emotional damage, at ang aming mag-asawa, na nawalan ng kitang ngayon, lahat-lahat. Kung babayaran niyo ang 5 milyong yuan, hindi naman siguro sobra, di ba? 5 milyon. Bakit di ka na lang magnakaw? Hubby, hindi ba karapat dapat ang anak natin? Sa 5 milyong yuan? Kung ganun, 50 milyon. Hindi, 5 milyon. Ibibigay namin ang 5 milyon. Huli na, kaladkarin sila palabas. Huwag na silang magpakita sa hiking. Masusunod, President Chen. Ayayayay. Patawarin niyo na kami. Ayayay, President Chen. Ayayay. Masakit pa ba? Kung may gusto kang itanong, itanong mo lang. Ikaw ba talaga ang Siying Chansheng? Kung ganun, ibig sabihin, ang bahay mo, hindi mo naman pala binayaran ng mahal. Ang 500 bilyon. Totoo rin ba yun? Mommy, lumabas na naman ang 0. May 0 sa ulo niya. Sa kanya rin, 0. Malapit nang mamatay ang teacher at classmates. Mommy, paano na po? Di na pwedeng magka-accident ulit. Teacher Liu. Momeninan yan. Teacher Liu, saan po kayo pupunta? Ngayon sa kindergarten namin, may cultural show. Di ka ba na-notify? Cultural show? Mommy, gayon sa kindergarten namin, may cultural show. Huwag kalimutang pumunta ng maaga mamayang hapon. Halos makalimutan ko na to. Dapat tayong magmadali. Sa lugar ng performance, kailangan nating matukoy kung saan talaga mangyayari ang aksidente para mabawasan ang mga biktima. Sandali. Di pa ako nakakatanong sa'yo. Tungkol sa mga numero na nakikita ni Nian. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo ba yung death count doon? Di ko rin alam kung ano ba talaga ang nangyari. Bigla lang siyang nagising isang araw at nagkaroon ng ganitong kakayahan. Kapag nakakakita siyang numero, may mangyayaring kamatayan. Walang exception. Maraming kakaiba sa mundo. Huwag na muna nating isipin yan. Kailangan nating sumunod agad at tingnan. May iwasan ng kamatayan. Noong nakaraan, nailitas ka namin ni Yan.
Ngayon, kailangan nating iligtas. Lahat ng tao. Walang kasalanan ang mga bata. Tara na. Sige, tara na. Ano nung nangyari? Wala, tara na. Tara na. Yan, tingnan mong mabuti. May numero ba sa ulo ng mga taong ito? Halika, halika. Mommy, sila. May 0 sa ulong bawat isa. Tapos na. Ito ay eksaktong kaparehong sitwasyon. Noong araw ng pagbagsak ng eroplano. Noong nakaraan ay aksidente sa eroplano. Ano naman kaya ito ngayon? Baka sunog? Sabi ni Nian, lahat ng tao ay may 0 sa ulo. Ibig sabihin, kapag nangyari ang aksidente, lahat ay mamamatay, walang makakaligtas, at ang sunog, lindol, at iba pang natural na kalamidad. Lahat ay may oras para tumakas. Tiyak na may makakaligtas. Malamang pagsabog. Pagsabog lang ang makakagawa na agad-agad. Kunin ang buhay ng lahat. Tama ka. Ang pagsabog ang pinakamataas na posibilidad. Mommy, bakit sasabog ang kindergarten? May bomba ba? Dalhin mo muna si Nyanyan. Hindi siya pwedeng sumama sa atin sa panganib. Hindi, ikaw ang magdala sa kanya. Ako ang maiwan para mag-isip ng paraan. Anong oras na ba ngayon? Makikipagtalo ka pa sa akin? Walang nakakakilala sa'yo sa kindergarten. Hindi sila makikinig sa'yo. Ngayon, saksihan natin. Ang sayaw ng mga bata sa middle class. Ang The Little Mushroom Picker. Dalhin mo muna si Nyanyan. Umalis na kayo. Sige, hintayin mo ako. Kailangan itigil agad ang cultural show. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Anong problema? Jiang Yaoning, kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag kang magwala dito. Walang bomba dito. Sige na, asawa ko, hayaan mo na. Hayaan. Anong hahayaan? Palayasin niyo ang baliw na yan. Hindi ako baliw. May bomba talaga sa loob ng auditorium. Buhay ng tao ang nakataya. Umalis na kayong lahat. Ang tiwala niya sa sinasabi niya. Baka may problema nga talaga. Ay, sajinan nga. Umalis na lang tayo. Makinig kayong lahat sa akin. Ang kindergarten natin ay may mahigpit na sistema ng pamamahala sa sunog. Lahat ay maingat na nasuri. Walang problema sa kaligtasan, sigurado ako. Mayroon dito. Ibig sabihin, may bomba nga talaga. Impossible. Buksan mo muna at tingnan. Jiang Yaoning, ito ba ang sinasabi mong bomba? Maingat nang nasuri ang lahat. Walang anumang problema sa kaligtasan. Na-check ng momini niyan yan. Wala namang bomba dito. Kung magpapatuloy ka pa sa paggawa ng gulo, ipapahagis ko kayo sa labas ng mga security guard. Lahat kayo. Ikaw, Mommy, Nyanyan, bakit ka bumalik? Hindi mo ba alam na delikado dito? Mommy, ayoko pong mag-isa sa labas. Mommy, hayaan niyo na po akong manatili dito. Matutulungan kita. Nyanyan, Teacher Liu, gaano pa katagal mo kami? Aksayahin ng oras. Hindi mo ba nakikita na parang basurahan na ang kindergarten? Anong kleseng basura ang nakakapasok dito? sandali. Kung walang bomba na makikita sa lugar, ibig sabihin, may nagdalang bomba na nakatago sa katawan. At ang salarin ay isa sa inyo. Bakit mo sinasabing kami ang salarin? Nga. Para kayong mga suspect, nagkakalat ng tsismis, at nagdudulot ng takot. Mga kaibigan, hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nagloloko. Siguro narinig nyo na rin. Ang balita tungkol sa aksidente sa eroplano kamakailan. Nasa eroplano ako noon. Pero walang naniwala sa akin. Kaya lahat sila ay namatay. Sige, mag-imbento ka pa.
Hindi nagsisinungaling ang mommy ko. Nakikita ko ang konto ng buhay sa ulo ninyo. Gayon, ang numero ay 0. Ibig sabihin, mamamatay kayong lahat ngayon. Bata pa lang, masama na ang ugali. Sinusumpa mo kami, di ba? Kung maantala ngayon, ang performance ng president ng Tiansheng. Tignan natin kung paano kita ayusin. Mga magulang, huwag ninyong pansinin ang mga baliw na yan. Bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Ang ating cultural show ay magsisimula na. Huwag kang gagalaw! Teacher Liu, hinihingi ko na agad na kapkapan. Ang bomba ay tiyak na nakatago sa salarin. Hindi ka pa ba tapos? Kung magpapatuloy ka pa, tatawag na ako ng pulis. Kakapan agad. O tatawagan ko ngayon para airport, na may panganib sa seguridad ang kindergarten. Hayaan ang pulis ang magkapka. Ikaw, Teacher Liu, anong nangyayari? principal. Sabi niya raw sa kindergarten natin ay may bomba at gusto niya kaming kapkapan. Kalokohan. Ang mga magulang sa kindergarten namin ay mga respetadong tao. Paano mo sila basta-basta kakapapan? Security, kalagkarin nyo yan palabas. Principal, hindi ako nagsisinungaling. Ang salarin ay tiyak na nasa lugar. Kalagkarin. Kalagkarin. Principal, principal. Nahanap na ba? Huwag kang matakot, ako na ang bahala sa iba. Parang pamilyar ang taong ito. Parang nakita ko na siya kung saan. Sino ka? Ay, alam ko na. Ikaw si Jiang Yaoning, ang bago mong kalaguyo, di ba? Sa suot mo, mukha kang disente. Mukhang malaki ang nagastos niya sa'yo. Manahimik ka. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-iisip na pipi ka. Mga magulang. Ako ang CEO ng Tiansheng Group, Chen Mosho. Ginagarantiya ko sa inyo, sa pangalan ng Tiansheng, na ang bomba ay nakatago sa salarin. Para sa kaligtasan ng mga bata, hinihiling ko sa lahat ng magulang na makipagtulungan sa aming paghahalukog. Ikaw ang si ng Tiansheng. Ha? Nakakatawa ka. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang Jade Emperor? Nga, bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang Jade Emperor? Ile. Ang Tiansheng Group ay ang pinakamalaking shareholder ng aming kindergarten. Pero hindi pa kita nakita kailanman. Sino ka ba? Kung gayon, ibig sabihin, wala kang karapatang makita ako. Ikaw. Nakita mo ba? Ang Tiansheng Group. Ang first secretary nila ang tumawag sa akin. Kaya darating na ang si. Ano nang sabi mo? Oh, makikipagtulungan ako sa lahat. Siyempre makikipagtulungan ako, hahaha. May panganib sa linyang kindergarten. Agad na kontakin ang may-ari. Hayaan siyang makipagtulungan sa lahat ng gagawin ko. Principal, anong nangyayari? Paano naging si ng Tiansheng? Ang lalaking yan. Miss Jiang. Utos yan mula sa itaas na makipagtulungan. Hindi rin namin sila kayang kalabanin. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Kapkapin na natin sila. Ikaw. Kahit maloko mo ang principal, hindi mo ako maloloko. Ikaw na probinsyano. Bakit mo kami kakapkapin? Nga, hindi naman kami kriminal. Inaapi mo kami. Inaapi mo kami. Nga, inaapi nyo kami. Ayaw niyong makipagtulungan. May bomba ba kayong tinatago? Kinakabahan kayo, ano? Kapapan siya. Sige, kapapan. Kapapan. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan ng madumi mong kamay. Anong nangyari? Kinapkapan na ng principal. Walang nakita. Itong magulang lang na to ang ayaw magpakapkapan. Jiang Lexue, ano ang tinatago mo? Ilabas mo. Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ako. Nasa entablado ang anak ko. Paano ako magiging salarin? Asawa ko. Anong nangyayari? Payo na may pangalan at reputasyon. Pinaglalaruan ng maliit na yan. Gusto niyang kapapan. Sige. Dahil kinapkapan na tayong lahat. Bakit ikaw hindi? Tama. Dahil kinapkapan na ang lahat. Dapat pantay-pantay. Kailangan siyang kapapan. Kailangan. Bakit kami kinapkapan, ikaw hindi? Kaya ilabas mo na lang. O ako mismo ang kakapkapan sa'yo. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Huwag mong hawakan ng asawa ko. Umalis ka. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang asawa ko. Kapkapan niyo siya. Bitawan niyo ako. Mag-ingat ka. Jiang Yaoning,
Jiang Yaoning, sinasadya mo akong ipahama. Asawa ko, tulungan mo ako. Jiang Lex, kung takot na takot kang kakapal, ibig sabihin ba'y nasa bag mo ang bomba? Sino ba namang lumalabas na may panty sa bag? Nakakadiri. Lalo na't panlalaki pa. Kaninong panty yan? Sabihin mo. Ay, asawa ko. Regalo ko yan sa'yo. Nakakahiya. Nagsisinungaling ka. Hindi ko kailanman gusto ang ganitong panty. Kaninong panty yan ng kalaguyo mo? Ha? Palaga pong binili ko, yan para sa'yo. Bakit di ka naniniwala sa akin? Jiang Lex, ang galing mo talagang magsinungaling. Kahit nakabukas ang mata, ang panty mo, puno ng himulmol. Sigurado ka bang binili mo yan para sa asawa mo? Wala kang hiya. Kaya pala kanina, ang tagal mo sa banyo. Kasi pala kasama mo ang kalaguyo mo. Nakikipag-ugnayan ka sa labas, di ba? Ha? Hindi, asawa ko, hindi ganoon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Umalis ka. Asawa ko, hintayin mo ako, asawa ko. Mommy, hindi pa nawawala ang zero. Malapit na tayong maubusan ng oras. Nagkamali ba tayong hula? Hindi pagsabog kundi ibang aksidente. Wala na tayong oras. Lahat ng nasa lugar, umalis na kayo dito. Paano na ang palabas ngayon? Anong oras na ba? Isisip mo pa rin ang palabas? Mama, gusto kong sumayaw. Sige, sasamahan ka ni Mama sumayaw. Hindi. Sasabog na dito ka agad. Lahat ay kailangang umalis ngayon. Anong pagsabog? Hindi ako naniniwala. Naniniwala ba kayo? Hindi kami naniniwala. Bakit ang tigas ng ulo ninyo? Mommy, tingnan mo yung teddy bear. Ang cute niya. Kailan pa lumitaw? Ang taong oso na yan? Hindi ko alam. Hindi namin siya nakita kanina. Siya ba ang salarin? Wala nang oras. Dalhin mo si Nyan at umalis na kayo kaagad. Ako ang pipigil sa kanya. Nasaan ang bomba? Ibigay mo na. Naghahanap ka ng kamatayan. Takbo na kayo. Anong ginagawa mo? Yan, sumunod ka kay Mommy. Takbo na kayong lahat. May baliw na nangunguha ng tao. Tumigil ka. Ibalik mo ang bata. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Bitawan. Ay, apo ko. Ginulat mo sa lola. Ikaw na kidnapper ka. Mangahas kang kidnapin ang apo ko. Lalabanan kita. Hoy. Mag-usap tayo ng maayos. Manatili kayo rito, huwag kayong gagalaw. Nyan. Nasaan si Nyan? Hindi nyo kasama si Nyan palabas? Nyan. Nasa loob pa rin si Nyan? Nyan. Talagang sumabog. Kung hindi tayo nakalabas, lahat tayo ay mamamatay sa loob. Nyan. Chen Mojo. Huwag kang pumasok. Delikado. Bitawan mo ako. Nyan. Mommy, Nyan, ginulat mo si Mommy. Akala ni Mommy hindi ka na niya makikita. Mommy, huwag kang umiyak. Ayos lang si Nyan. Nagtagumpay tayo. Walang nasaktan sa pagkakataong ito. Salamat. Sa laki ng pagsabog na yon, paano kayong dalawa nakalabas? Sa totoo lang, dahil lahat yan kay Nyan. Nyan, sumunod ka kay Mommy. Takbo na kayong lahat. Buti na lang matalino si Nyan. Siya ang nakakita sa plush toy sa sahig na may nakatagong pampasabog. Agad namin itong itinapon sa tambakan ng gamit sa bulwagan.
Kaya walang gaanong nasaktan. Nasaan na yung manika? Siya ba ang salarin? Nagkamali kami. Hindi siya ang salarin. Nandiyan lang siya para mag-perform. Sino ba talaga ang salarin? Huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan. Naniniwala akong magkakaroon agad ng resulta. Tulog na ang bata. Siguro, natakot siya sa pagsabog ngayon. Matagal bago siya nakatulog. Kung gayon, dito ako mananatili ngayong gabi para bantayan siya. Kung hindi, kapag nagising siya mamaya, matatakot siya mag-isa. Hindi na ako na lang. Agod ka na rin buong araw. Kung ganun, sasamahan na lang kita. Presidente, nahanap ko na. Presidente, ang CCTV sa auditorium ng kindergarten ay sinadyang sirain. Pero sa pinangyarihan ng pagsabog, nakahanap ako ng USB. May video file sa loob. Gina, kailangan mong maging handa sa iyong isip. Listahan ng kamatayan? Tulong. Tulong. Seje, sumigaw ka lang. Ahit mapaos ka sa kakasigaw. Walang kutulong sa'yo. Ngayon, lahat ng nasa pamilyang Jiang ay nasa panig ko. Bakit niyo ako sinasaktan? Ano bang nagawa kong masama sa inyo? Bobo, kapag namatay ka lang, ang nanay ko, ang makakapalit sa'yo bilang ginang ng pamilyang Jiang. At ako, natural, ang magiging panganay na ginang ng pamilyang Jiang. Huwag ka nang magsayang ng oras. Kung hindi pa tayo kikilos, baka may makakita sa atin. Mamatay ka. Alagi kong pinaghihinalaan na ang pagkamatay ng nanay ko ay hindi aksidente. Pero wala akong mahanap na ebidensya. Hindi ko inakala na siya ay pinatay. Mag-ina ni Jiang Lex. Pupuntahan ko sila at papatayin. Ningning, kumalma ka. Kumalma ka. Huwag kang padalos-dalos. Ang bagay na ito, hindi kasing simple na nakikita. Anong ibig mong sabihin? Jiang Yaoning. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Tingnan mo. Ito ang pinangyarihan ng pagkamatay ng iyong ina. Malinaw na, mayroong ikatlong tao. At ang taong ito, kinuhanan niya ng video. Ang dalawang taong ito, na pumatay sa iyong ina. Ang USB na ito, posibleng naiwan niya, sa pinangyarihan ng pagsabog. Pinaghihinalaan ko, na ang pagsabog na ito, ay may kagnayan sa pagkamatay ng iyong ina. Ang taong ito ay tiyak na mayroong lihim na hindi maaring ibunyag. At ang lahat ng ito, posibleng nakatutok sa iyo. Mukhang kailangan muna nating hanapin ang daga sa imburnal na ito para malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng aking ina at sa pagsabog. At mahanap ang tunay na salarin. Madam, sa loob ng 3 araw, ang iyong madrasta ay magho-host ng birthday banquet sa Starlight Hotel. Siguro, pwede tayong magsimula doon. Ang aking ina ay namatay ng walang katarungan sa loob ng maraming taon. Pero siya, malakas ang loob na handang birthday party. Sa mundong ito, walang ganoong kadaling bagay. Hindi ko sila palakasin. Linyang, maghanda ka ng 2 imbitasyon para sa piging. Opo. Sasama ka sa akin mamaya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong, ang pumatay sa iyong ina, ay magbabayad. Niyan. Mommy, huwag mo akong iwan. Lola, Anong nangyari? Bakit ka umiyak ng ganyan? Pwede mo bang iligtas si mommy at dad? Parang nakita ko na malapit na silang mamatay. Hindi ko sila may liligtas. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Ako? Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Bibigyan ka ulit ni Lola ng isang superpower. Ang pangalan ay Mighty King Kong. Ang may-ari ng superpower na ito ay may napakalakas na lakas na hindi kayang lampasan ng mga ordinaryong tao. Lola, Niyan. Kailangan ni Lola ng pahinga. Kailangan mong tulungan si Lola.
protektahan mo si mommy. Lola. Di ako niloko ni Lola. Talaga akong malakas. Huwag kang mag-alala, Lola. Alagaan ko po si Mommy ng mabuti. Baby, ngayong gabi wala sina Daddy at Mommy. Wala sina Daddy at Mommy sa bahay. Magpakabait ka kay Lola sa bahay, ha? Huwag kang mag-alala, Mommy. Alagaan ko si Lola. Nabawasan ilang piraso ang pampatulog ni Lola. Sana di niya mapansin. Niyan, anong nangyari? Daddy, tutulungan ko po kayong magdalang pagkain. Mag-ingat ka, mainit yan. Daddy, Mommy, matulog kayo ng mahimbing. Pupuntahan kayo ni Nian para turuan ng leksyon ang masasamang tao. Ang pamilyang Pei ay nagbigay ng isang pares ng jade bracelet. Ang pamilyang Wang ay nagbigay ng isang sikat na painting. Ang pamilyang Lu ay nagbigay ng isang pirasong linghe. Batiin natin sa Ginang Jiang maligayang kaarawan at magandang kalusugan. Maligayang kaarawan, Ginang Jiang, at magandang kalusugan. Salamat sa inyong lahat sa pagbati. Masyadong mapagpakumbaba si Ginang Jiang. Dumating na ang tamang oras. Pakiusa, ang birthday celebrant ngayong araw, si Ginang Jiang, ay umakyat sa entablado. Sandali lang. Ikaw pala, Little Kitty. Lahat sila ay zero, tulad ng sa panaginip ko. Nandito ako para bigyan kang regalo sa karawan mo. Tanggapin mo yan. Guardia, palabasin niyo ang walang galang na batang yan. Palabasin niyo siya. Bata, mag-ingat ka. Ang galing naman ng batang yan. Salamat sa papuri. Wala kang silbi. Hindi mo man lang matalo ang isang bata. 5 taon na ang nakalipas, binigyan niyong gamot. Ang mommy ko at siniraan niyo siya. Ngayon, nandito ako, para ipaghiganti siya at bigyan gusti siya. Ang mumi mo ang alanghiya, hindi kami. Anong kinalaman namin doon? Anong gamok-gamo? Paninira lang yan. Ayaw niyong umamin, di ba? Ayos lang. Ngayon, may dala pa akong pangalawang malaking regalo para sa inyo. Jiang Yaoning, kung masama ang pakiramdam mo, uminom ka ng gatas. Magpahinga ka na ng maaga. Aking mahal na ate. Mag-enjoy ka sa lalaking binayaran ko para sa'yo. Pagkatapos ng gabing ito, sisiyain ko ang reputasyon mo. Hindi mo talaga malalaman ang tunay na ugali ng isang tao. Hindi ko akalain na ang mag-ina ay ganoon kasama. Nagbigay pa ng gamot para sirain ang dangal ng iba. Hindi niyo ba narinig? Si Holly ay dating katulong lang nila. Umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng pag-akit ng lalaki. Ano pa bang maganda ang asahan mo? Si Jiang Letsa naman. Stepdaughter lang din siyang pamilya. Hoy, ang kapal ng mukha. Ma, hindi ba nabura na natin ang video na yan? Paano ko naman malalaman? Nga tiyo at tiya. 5 taon na ang nakalipas, ang mommy ko ay pinagtulungan mag-ina na yan. Gayon, lumabas na ang katotohanan. Manahimik ka. Bastos na bata. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Gusto ko lang naman, sabihin sa lahat ang totoo. Hindi mo ba nakita sa video na binubuli ang mommy ko? Kung sana ang mommy mo noon ay inilaglag ka, ikaw nakita na bata. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Inilit ka pa niyang ipanganak. Dahil diyan, ang pamilyang Jiang sa Haicheng ay labis na napahiya. Dapat lang siyang mamatay. Anak sa labas nga talaga. Kagaya ng nanay mo, walang pinag-aralan. Ikaw, may pinag-aralan ka ba sa pagiging kabit? Ikaw, Kayo, nagtaksil sa kasal at nandito pa kayo. Ang kapal ng mukha mo, ang walang hiya mo talaga. Ikaw na bata ka, hindi mo alam ang kinasasangkutan mo. Sinira mo ang handaan. Ngayon, ako ang papalit sa mommy mo. At ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Sino ka ba para gawin yan? Ikaw,
Noong pinakamahirap ang mommy ko, pinalayas niyo siya sa bahay. Anong karapatan mong saktan ako? Ikaw na bata ka, hinahanap mo ang kamatayan mo. Momay, Asawa ko. lalabanan kita. Xiao Chu. Tama na. Mga bruha, matagal ko na kayong tinitis. Ikaw na bata ka. Papatayin kita. Wah, Chuyer. Siyos mga bruha. Tatanungin ko kayo, kayong dalawa ba ang pumatay sa lola ko? Nagpakamatay ang lola mo. Wala kaming kinalaman doon. Malapit na kayong mamatay, matigas pa rin ang ulo niyo. Kung gayon, hayaan niyo akong ipakita sa inyo ang ikatlong malaking regalo. Tanga, kapag namatay ka lang, mapapalitan ka ng nanay ko bilang ginang ng pamilyang Jiang. At ako, natural, ang magiging panganay na dalaga ng pamilyang Jiang. Mamatay ka na. Nakakatakot naman ang mag-ina na yan. Kaya nilang gumawa ng pagpatay. Hindi kaya nakadalo tayo sa karawan ng isang mamamatay tao. Ang malas naman. Si matandang Jiao, hindi rin magandang tao. Ang asawa at anak niya ay pinatay, pero pinakasalan pa rin niya. Ang masamang babaeng ito, baka magkasabwat silang lahat. Paano siya nagkaroon ng ganitong video? Manahimik ka. Mga ginoo. Ang video na ito ay gawa-gawa lang. Hindi ito totoo. Nagsisinungaling ka. Tumahimik ka. Ikaw na bata. Hindi ito lugar kung saan ka pwedeng mag-ingay. Anong gusto mong gawin? Hindi mo nga kayang talunin. Kahit isang daliri ko. Ikaw, ako. May tao ba dyan? Ipatawag nyo ang lahat ng security guard. Palabasin nyo ang batang yan. Security. Kayo lang ba? Akala niyo matatalo niyo ako? Sige, subukan niya. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sabay-sabay na kayo. Mga kasama, atake. Niyan, pakawalan mo ako. Paano mo nagawa sa akin yan? Tapos na. Mas tahimik na ngayon. Nyan, halika. Nyan, ayos ka lang ba? Nyan, anong nangyari sa'yo? Mommy, Dad, hindi ko kayo maliligtas. Ang mga zero sa ulo niyo ay hindi pa nawawala. Ayos lang, mahal ko. Nalaman na ni Daddy kung sino ang salarin. Gayon, sa Daddy naman. Ang magpoprotekta sa iyo at kay Mommy, okay? Gagino at Ginang, nalaman ko na kung sino ang salarin sa pagsabog sa kindergarten. Ikaw yon, Liang Yuni. Nalaman ko na kung sino ang salarin sa pagsabog. Tinatanong ko, ang mga nag-set up ng stage noong araw ng palabas. Binanggit nila na bago ang palabas, may isang magulang na pumasok ng maaga sa bulwagan. Sa kanyang mga bisig, sakto, hawak niya yung manikang may bomba. Sino ang salarin? Ang manugang ng pamilyang Jiang, asawa ni Jiang Lechi. Si Liang Yuni. Pagsabog. Yung pagsabog sa balita nung nakaraang 2 araw. Ang mamamatay tao ay nasa tabi lang natin. Nakakatakot. Tara na, bilis. Gusto mong umalis? Huli na. Chen Mozao, kahit alam mo pa yan, ano ngayon? Sa loob ng 3 minuto, ang buong banquet hall ay magiging gas chamber. Mamamatay kayong lahat dito. Anong nangyayari? May 2 minuto pa. Liang Yuning, ikaw mismo ay nakakulong din dito. Hindi ka ba natatakot mamatay? Mamatay? Anong nakakatakot doon? Basta mamatay ako kasama ka. Sulit na ang buhay na ito. Aking mabuting kapatid. Anong tawag mo sa akin? Hindi ako ang kapatid mo. Hindi mo pa alam, di ba? Noon, para makapagpakasal sa mayaman si Jiang Wen, ipinanganak niya ako, tapos iniwan niya ako. Ngayon, ang pinakamamahal niyang anak na babae ay isasama ko sa kanyan. Ano ang sinasabi mo? Ang nanay ko ay may depekto sa matris mula pa noon. Hindi talaga siya makapagkaanak. At ako, isa lang akong ulubing pinulot niya.
Paano kanya naipanganak? Impossible. Kung hindi ko siya tunay na ina, bakit siya nagbibigay ng pera sa ampunan taon-taon at pinag-aral pa ako? Alam din niya ang kaarawan ko. Taon-taon, binibigyan niya ako ng regalo sa kaarawan ko. Paano siya hindi ang tunay kong ina? Ang bayanan ko ay may mabuting puso. Dahil wala siyang sariling anak, naawa siya sa mga ulilang walang magulang. Sinuportahan niya ang kanilang pag-aaral. Paano sa paningin mo, ito ay naging kasalanan? Impossible. Niloloko niyo ako. Niloloko niyo ako. Alam ko na. Gumagawa kayo ng kwento para sa akin dito. Para lang pakawalan ko kayo, di ba? Huwag na kayong mangarap. Ang hotel na ito, binili ko na. Lahat. Lahat ng tao ngayon. Pinalabas ko na silang lahat. Kahit magsisigaw pa kayo ng malakas. Walang darating para iligtas kayo. At saka, 1 minuto na lang. Tumabi kayong lahat. Diba, tapos na ang problema? Lola, Yan yan. Yan yan, gising na. Nandito si mommy niyan yan. Mommy, parang napanaginipan ko si Lola. Yan yan. Alam mo ba kung gaano ka katagal natulog? Sobrang natakot si mommy sa'yo. oh bakit? Anong nangyari? Niyan. May masakit ba sa'yo? Gutom na ako, Daddy. Makulit na bata to. Sa bahay, ipagluluto kita ng masarap, ha? Niyan, ha? Niloloko mo lang ako, di ba? Yung superpower mo. Talaga bang galing lang sa panaginip yun? Totoo po. Si Lola sa panaginip ang nagbigay sa akin. Siguro. Sa tingin niya, ligtas na tayong gayon. Kaya binawi na niya ang superpower ko. Sa panaginip, ha? Huwag mo akong lolokohin. Huwag mo akong lolokohin. Lola, tama na ang pang-asar sa kanya. Maghanda na tayo para kumain. Sandali lang. Ang birthmark na ito, Ang birthmark na ito ay parehong-pareho sa iyo. ay tama. Pareho rin ang posisyon. Kaya pala si Nian ay tunay kong anak. Siya pala ang babae noong gabing yon. Sa hotel. Anong ginang? Siya po ang nagligtas sa inyo. Sa loob ng maraming taon, hinahanap niyo siya, hindi niyo akalain na nasa tabi niyo lang pala siya. Marahil ang lahat na ito ay ang pinakamagandang plano. Kung hindi ako nagkakamali, pagkatapos ng 3 araw, kaarawan ng aking anak, di ba? Ma'am. Marami akong pagkukulang sa kanila sa mga nakaraang taon. Sa pagkakataong ito, mag-host ako ng pinakamalaking birthday party. Sasabihin ko sa lahat. Sila ang asawa at anak ni Ken Moshaw. Ayusin ko po agad. Daddy, ang corona na binigay mo sa akin. Ang ganda-ganda. Gusto ko to. Mommy, bakit may corona ka rin? Dahil ikaw at si Mommy, aim ga little princess ni Daddy. Ang laki-laki mo na. Ang corny mo naman. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa birthday party ng anak ko. Gusto kong ipakilala sa inyo. Siya ang aking asawa. May isa pa akong regalo para sa iyo. Ano yun? Ikaw pala. Ako to. Ningning.
Salamat sa pagpasok mo sa buhay ko. Salamat din sa pagbigay mo sa akin kay Nyan na napakakute na anak. Daddy, nakikita ko sa ulo ninyo. May mga numero na naman. Ano yun, Nyan? Nakita mo ba talaga ulit ang mga numero? Dad, Mommy, ang mga numero sa ulo ninyo. Sobrang haba-haba. Dad, Mommy, mukhang maghahabang buhay kayo. Ang kulit mo naman. Nakakaputok ang puso mo. Ma'am, pakiharap po ang prinsesa para mag-family picture po dito. Tara na, Mrs. Tara na. Halika, Nyan. Tumingin sa camera. 3, 2, 1.